From this to this. Opo, may bumisita sa bahay. Walaan niyo kung sino to. Na dahil may bisita nga tayong darating mga guys, samahan niyo muna ako. Kasi magluluto nga tayo ng favorite niyang kaldereta. Maaga pa nga lang pala mga guys, namili na ako. Na may darating kasi tayong bisita. Ay, bisita pala. Nasa tuwing nga may gustong bumisita sa akin dito sa bahay, nagluluto talaga ako. Totoo ba yun, Chow? Ang dami ko nga napamili kanina. Merong sushi, mangga, gulay, at saka syempre yung pinaka-importante yung baka. Na baka kasi lulutuin ko ngayon. Na baka sakaling magka-jowa no mga guys. Charot! Unahin ko na nga muna palang hugasan tong baka. Kasi kailangan nga natin tong mapalambot kagad. Ito yung pinakamatagal sa pagluluto ng kaldereta. Kaya kailangan talaga natin tong unahin na papalambot. Na naglagay nga ako dyan ng cubes at saka ng asin para ba mas magkaroon ng lasa yung baka. Pressure cooker pala yung ginamit ko dyan mga guys. Kailangan kasi talaga lumambot ng baka. Kasi baka kapag kinain to ng bisita, matanggal yung ngipin niya, no? Kaya habang pinapakuluan ngayon baka mga guys, sisimulan ko na nga balatan tong carrots at saka na din tong patatas. Na para ba magluluto ulit tayo ng menudo ng mga guys. Pero kaldereta to. Ay, kaldereta ba o fritada? Basta kung ano ang pangalan nito. Ang importante ay malaga makaluto tayo ng masarap na ulam. Kaya naman from this, ay wala pa. Mamaya na tayo magtuto this mga guys. Basta ito na nga yung mga gagamitin nating sangkap para makabuo nga tayo ng kaldereta. Na umuusok na nga tong pressure cooker. Na ito na nga yung sign na malambot na nga tong baka. Kaya na mag-uumpisa na tayo manggisa. Ay, magpiprito muna pala. Kasi kailangan din natin palambutin tong carrots. Saktong lambot lang naman mga guys. Kasi baka maging mashed potato naman tong patatas, no? Sinabay ko na din tong bell pepper. Grabe mga guys, sobrang bango na nang niluluto. Ay, chawat, ano mabango? Prito pa lang yan. Pero andito na nga tayo sa exciting part, sa panggigisa. Ito talaga yung tunay na mabango. Ewan ko nga ko lang. Gusto ko talagang nakakamoy yung ginisang bawang tsaka sibuyas. Nakaunti lang pala yung paste na nilagay ko para hindi siya ganun kaasim. Hindi kasi ganun kahilig sa maasim yung babaeng yun. Kaya tinansyahan ko na lang dito. Tapos yung pinagkulo ang baka kanina mga guys. Ito yung gagamitin nating pang mekos sa sabaw para mas maging malasa nga tong kaldereta natin. At para mas maging malasa pa, maglalagay tayo ng Erica. Ay, mali pala, toyo pala yun. Naglagay din akong pamintang duwog-duwog, asukal, sili, at syempre yung baka. Hindi nga na-videoan tong baka mga guys. Gusto ko sanang kunin ulit para ma-video. Pero baka no oras na tayo matapos. At saka baka maubos pa yung sabaw kung iisa-isahin ko. Kaya pwede na yan. Lalo na malapit na daw dumating yung bisita. Ay, bisita pala. Kaya naman bibilisan ko na to. Kasi malapit na rin tong matapos. Kaya naman fast forward mga guys. Eto na nga yung naluto kong kaldereta. Tara, kain na tayo. Ay, mamaya pa pala tayo kakain. Maliligo muna ako. Kasi pinagpawisan nga tayo sa pagluluto. At eto nga, dumating na yung bisita. Ay, bisita pala. Na nahiya pa nga siyang pumasok. Nasabi ko, wag mahiya. Kasi si mama yung bahala mag-interview dito. Dahil lahat ng mga nakakasama ko talaga mga guys, pinapakilala kay mama. Kasi para alam niya kung sino yung mga nakakasama ko. Natuwang-tuwa nga yung kaibigan ko to. Nasabi ko sa kanya, wala muna diet ngayon. Lalo na masarap yung ulam. Kaya may taste test muna namin to mga guys kung masarap ba tong naluto. Taste test. Masarap daw yung luto mga guys. Pero sabi ko, hindi ako yung nagluto na ito. Joke. Tara na mga guys, kain na tayo dyan. Wag na kayo mahiya, tara na. Sige na mga guys, siguro hanggang dito na lang ha. Kakain muna kami dito. Basta, ayun lang. Bye-bye! At saka ito na lang kanina yung nasa ref. Kaya ito na lang din yung kinuha ko. Nag-iisa lang palang ilalagay ko para hindi masyado mapait yung ice candy. Pagkatapos ko nga malagay yung chocolate sa plastic, nilagay ko na siya sa mainit na tubig. Ginamitan ko na din siya ng kutsara para mas mapabilis lumambot yung tsokolate. Pagkatapos nga niya lumambot, sinimulan ko na rin siyang ikalat. Medyo malaki ngayon na gamit kong plastic, kaya ilan lang siguro yung magagawa ko dito. Pero kapag may sobra naman, ipapadala ko na lang sa bahay nyo. Bayaran mo na lang yung shipping fee. Chot! May naisip nga ako dito. Gagawa din ako Magnum ice drop. Nilambot ko lang din pala siya sa mainit na tubig. Buti na nga lang
lang may maliit na baso dito. Kasi kung medyo malaki to, baka isa lang yung ice candy na magagawa ko. Eto na pala yung sa loob ng baso. Uunahin ko na pala tong ice drop para dire-diretso na lang mamaya sa ice candy. Naglagay lang pala ako ng kutsara sa gitna kasi wala akong makitang popsicle stick dito. Tapos naglagay na lang ako ng plastic sa gitna para hindi matomba yung kutsara. Dumiretso na ako kagad sa tindahan para malagay na siya sa freezer. Sana nga lang bukas nandito pa to. Chot! Pero sinabihan ko naman si mama kanina bago siya matulog. Baka kasi pagising ko binenta niya na yung mga ginawa ko. Lalo na yung ice candy na gagawin ko ngayon. Halos magkamukha lang kasi ng mga nagagawin ko ngayon. Etong embudo naman ni mama. Konti na lang mas malaki na yung pitchel. Ang galing nga nito. Kasi kahit nagbuhos na ako nung natimpla ko, hindi pa rin natatanggal yung tsokolate sa gilid ng plastic. Akala ko nga nung una, maghahalo yung tsokolate. Tsaka yung creme densada na gatas. Buti na lang hindi siya naghalo. Kasi kung naghalo yon, gagawin ko na lang halo-halo ice candy to. Charot! Pero sa susunod, sige gagawa ko ng halo-halo ice candy. Yun nga lang kung ano makita ko sa tindahan, yun yung ilalagay ko. Kahit yung mga dilata pa yan, basta maghalo-halo lang yung mga tinda ni mama. Charot! Eto na pala yung resulta nung natapos na siya. Ilan lang din pala yung nagawa ko. Kasi nga medyo malaki yung plastic. At saka gumawa pa ako ng ice drop. Nilagay ko na nga lang sila dito sa dulo. Baka kasi mapagkamalan ni mama to na heto yung mga ginawa niya. Pero medyo malayo naman yung kulay. Kaya tulog muna ako. 2,000 years. Pagising ko nga, naligo na kagad ako. Dumiretso na ako kagad sa tindahan para tignan kung nandito pa yung ginawa kong ice candy. Kumuha na nga muna ako ng isa para ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko kagabi. At pinagpuyatan ko na din. Kinuha ko na din sa freezer yung nilagay ko kagabi dito. Sobrang tigas nga ng ice drop. Pwede nang ipukpok sa ulo. Di nga ako makatulog ngayong hapon. Ang ingay kasi ng mga naglalato-lato sa labas. Kaya manunood na muna ako. Mamayang gabi na lang ulit ako matutulog. Nandito rin pala si ate sa may sala. Nanonood siya ng abot kamay na pangarap. Magiganti na daw si Lynette kapag pala nanonood kami dito. Salitan din kami kapag may bumibili. Namalengke din kasi si mama. Kaya kami din yung nagtitinda. Gusto sana namin isara yung tindahan. Kaso baka palayasin kami ni mama dito sa bahay. Wala rin palang dayaan kapag may bumibili. Salitan talaga kami magkapatid. Ewan ko ba? Yung ibang nabili dito, shy type. Tumabas na muna pala ako para bumili ng merienda. At paglabas ko nga, eto na yung mga naglalaro ng mga lato-lato. Eto rin yung dahilan bakit di na ako nakakatulog ng hapon. At eto na rin pala yung gumigising sa akin tuwing umaga. Yung pagpukpok ng mga lato-lato. Dito na pala kay Ate Melanie. Order nga ako ng burger. Tapos nanghingi na rin ako ng makopa. Marami na din kasi yung bunga. Ako na mag-aani. Kahit hindi naman ako yung nagtanim. Chot! Matagal na din pala ako hindi nakakakain ng makopa. Bata pa yata ako nun. Kasi dito rin ako kumukuha nung bata pa ako. Pero ngayon matanda na. Pagkatapos ko nga makapag-order ng hamburger,